update na po tayo dito sa bahay. So, magulo pa nga dahil hindi pa po tapos. Ito, nakulayan na dito sa kwarto. This is the master bedroom. So, ayan po ang ating kulay na lagyan na po ng baseboard trim. So, it's all over. Tapos na po yung baseboard. Ayan o. May mga baseboard trim na tayo dito. Banyo. Ito is kinakailangan pang i-reposition yung mirror para nang sa ganon is maayos pati yung electrical niya. Aside from that, okay na po dito sa bathroom. Actually, hindi pa kami nakapaglinis, pero hindi pa pwede talagang mag-go ng linis dahil nga po is patuloy pa rin ang paggawa. At tapos na ang aking walk-in closet na doorless. Kasi ayaw ko yung may door kasi nga it's already inside the bedroom. So, i-close mo yung door, di ganun na rin. Ayan. Okay. Ito ang ating mga cubicles. Dahil Pilipinas, hindi mo kailangan ng maraming seasonal clothes. Summer lang, shorts, t-shirts. So, okay na tong mga cubicle na binili ko sa Korean Surplus. 15,000 yan, pero nabili ko siya ng 12,000. Okay na po yan ng mga damit para dito sa Pilipinas. Maglalagay ako dyan ng floating, what you call this, yung mga cabinet. Hindi cabinet ang tawag doon. Yung mga naka-float lang na mga parang kahoy, ganun. Tapos ayan, konti lang dyan. Ayan, meron kang paglalagyan ng kung ano. Okay, so yan po ang ating walk-in closet which is already finished. At pinipinturahan na rin ang ating mga doors. Ayan po ang ating mga doors, hindi pa tapos. First coating pa lang yan after the primer. Ang mga hamba dapat pa rin pong pinturahan. Okay. So, we go to the common bathroom. Ito po. Hindi pa po tapos. Ilalagyan pa yung, i-connect pa yung plumbing ng ating lavatory sink. Yan. At ito po. Ayan, may pinalagay tayo na lagayan ng shampoo. Natagalan sila dyan sa pagtiktik. Ito po is, kahit maliit to, it took them a while. At hindi pa tapos. Nagde-decide kami kung magpapagawa. Dahil maliit lang yung bathroom na to. Nagde-decide kami kung magpapagawa kami or bibili na lang ng isasalpak. Ito po yan. And this is the other bedroom. Okay na rin po to na color, na paint na, nalagyan na ng baseboard trim. Ang kulang na lang dito is yung ilaw doon sa taas na nilalagay. Okay. Ito po ang ating second bedroom. Alright. At ito rin po, napipinturahan na rin yung pintuan niya. Though hindi pa siya, parang first coat lang after the primer. Okay. Dito sa living room, ayan, almost finished na rin ng, magtatanggal nilang sila dito ng mga tape. Nalagyan na rin ng baseboard trim. Ayan. Okay po. At ang ating third bedroom, ayan, naka-primer pa lang. Maglalagay pa lang siya dito ng baseboard trim. Pero like I said, okay na yung mga ilaw dito. Tapos na. Ayan, tapos na. So, ayun, electrical wire na nakalabas doon pag sasaksakan niya ng aircon. So, madali na lang yan nilang gawin. Baseboard trim at saka yung, ano doon, yung electrical. So, otherwise, pintuan na lang ang dapat din i-paint dito. Yan. At sa mga naghihintay ng update ng pintuan, ito po yung huli nilang gagawin. So, I will update you when it's done. At ito ang ating ginagawang island bar. Hindi pa po siya tapos. Meron pang gagawin. Kaya excited ako na pag matapos ito. Masyado daw mataas. Mataas ba? It's 200 cm ang ginawa. Pinag-base sila sa mga bars dito sa Pilipinas. But anyway, marami akong nakita doon sa Palina na
na bar stools na magaganda. So, ito yung ating kulay dito sa ating island bar. Ang ating kitchen, kasalukuyang ginagawang backsplash. Napaka-importante ang backsplash para pag magluto ka dito, nagtatalsik-talsik ang mantika or mga sauce, ganon, is madaling linisan at hindi mapupunta sa wall. But sa backsplash, mas madali siyang linisan. So, almost done na rin po ito. Hinihintay na lang yung tile trim na bibilhin namin. Ayan, konti na lang yan. Ilang kimbot na lang, tapos na rin ang kusina. At itong ating, what do you call this, sink, na binili po natin to sa City Hardware. It's color black. Meron siyang ganito, na nakasale po siya, like 5,000 something. Wala pong 6,000 pesos yan. Na nakakabit na rin ang ating mga PVC cabinets. Ayan po, okay na po yan. Ako lang na lang dito is tapusin itong island bar, tapusin ng backsplash, at ito naman gas range is magbubutas tayo sa likod para nasa labas po yung tangke ng gas at hindi nandito sa loob. So ito po ang natapos na lahat ang trim, ang baseboard trim, yun na nga lang, doon na lang sa isang room ang tatapusin. So yun po ang ating update sa ating pinapagawa, nire-repair na pinapagawang bahay. Ayan, yung door nakataas pa, but soon magagawa na po yan. May plano na po ito kung ano yung the best na pwede namin gawin. At gagawa na rin kami ng canopy dito this week po. Yan. Meron na rin kaming ang plumbing, maganda na. Meron na kaming mga faucet sa labas para kung magdilig ka ng halaman is okay na po. Ayan. Yan. Yan. See? May mga ganyan na. Meron pa doon sa kabilang side. Kaya marami na pong nagawa from the last time na nag-update ako ng ating pinapagawang bahay. Okay. Ito, there will be a correction dito sa ilaw na to later on. We have to remove this kasi maglalagay kami ng 3 drop na ilaw dito sa may bar. Nakakaano yan, it will not look static. So yan po. Sa mga nagtatanong bakit ito ang ginawa kong kulay, dapat elegant, white, ganun. Ayaw ko po ng white na pintura sa loob ng bahay kasi I don't know, I don't go for elegance, I go for fun. Ayan, kaya kumbaga is rustic kind design ang ating motif. So maraming nagsuggest na dapat white, dapat kung ano-anong klase ng white. Ayoko po ng white na wall, especially maluwag naman po ang bahay. If it is not maluwag, yes, I would go for lighter colors to make the place bigger. But since malaki po siya, maluwag po siya, is I don't need to have a lighter color. I want the rustic kind of color. I want something fun. I want something na you can come into my house and then you can put your feet up, or hindi ka matatakot na maglagay ka ng kamay mo dyan is makikita dahil, or mahirapan ibig linisin dahil sa puti, or what you call them elegant. So yes, kanya-kanya pong taste ng tao. Again, like I said, I don't go for elegance, I go for fun. I go for something like you feel comfortable. Yun. Ayun po. More on comfort po ako. I don't go for elegance. Ayan. I mean, kung yun po ang gusto ng iba, like, I don't mind. You know, it's not, but that's not my thing. And again, like I said, maluwag ang bahay. You can do it. You can color even with a darker color because hindi siya magiging maliit na tignan kasi napakaluwang na nga po itong bahay. And we will go for minimalist style. Walang maraming furnitures. Kaya tignan nyo itong binili ko na
sofa, it's just, that's it. A little bit of furnitures in the house, yun lang po kung ano yung necessary. I will be putting a lot of plants inside the house, but not so much of furnitures to make the house like crowded. So sa minimalist po ako. I will just put probably like 4, 6 maximum of flower pots inside the house. I don't also like to see my house looking like a jungle. That's why may rooftop ako, because that's my plan. I want to make like a a garden, a little garden upstairs sa rooftop, at doon ko ibubuhos ang aking pagiging plantita, but not inside my house, that my house looks like a jungle. Again, everybody has their own preferences, so yun po ang aking preference. At isa pa na update natin dito, hindi pa po tapos ang ating ginagawa dito sa likod, but there is already a little bit of semblance dito, the back. So we are starting also our dito rin na ginawa natin na ito. Ayan, itong mga cement pots na yan, ipipaint natin. Bumili tayo ng, this is made of cement, na upuan dito. And actually, maraming nagsasabi na lagyan ko daw ng silong. Pero, sa totoo lang po, by 4 o'clock, 4:30, hindi na po mainit dito. Because of the house is blocking already the setting of the sun. And then umaga naman, tignan nyo anong oras na, it's like 9 o'clock na ba, and hindi ka naarawan. Actually dito ako nagkakape, dito ako nag-vlog ng early morning, dito kami nagdi-dinner, nagba-barbecue. Ayan, yung mga construction, yung mga nagko-construct dito sa bahay ng mga boys, is kuminsan dito sila din nagiinuman, and they rest from the hard day work. So ayan po, yan po ang ating update today, January 12, at so far so good. May mga talagang medyo nahirapan po ang mga workers sa pag-correct sa mga bagay-bagay. At syempre, magastos. At the same time, magastos in a sense na I have to keep going back to the hardware store to buy stuff that they need. Ayan, ito po. So, nagkakaroon na po ng shape ang ating bahay. Meron pang nag-comment na yung parang warehouse. Yes, you're right. Pag sa labas ka nakatingin, is because pahaba po ang bahay, naging pahaba po ang design because we like it bungalow, we don't want a second floor. At the same time, iyon po yung shape ng lupa. Kaya, actually, itong dito is like we only have 7 feet probably sa end po ng ating property. Kaya, ganito po ang design, like pahaba talaga. Pag nakatingin ka at yun naman ang purpose ko. Like, I want it simple looking outside. Ayoko ng scrupulous outside. Tapos, pagpasok mo pala sa loob is hindi naman maganda. Mas gusto ko yung simply outside is like very, napaka-simple lang tignan. Pero pagpasok mo pala, it's like rocks. Yun. But at the same time, andito tayo sa probinsya at maraming alikabok. I don't think, especially bungalow, and I have such a big door and a lot of windows, I don't go for white. Again, like I said, it's not that I don't go for elegance. Also, maalikabok. So, pag white yan, mas madaling magdumi. Yan po. Ang aking motive has more with practicality than kung ano-ano pang mga but again, like I said, iba-iba ang taste ng tao, iba-iba ang kanyang kagustuhan. So ito po, and I'm happy, like even with the color
scheme that I did is I'm happy. And also, may mga nagtatanong, bakit iba-ibang kulay ng rooms? Because, at bakit iba ang tiles? Iba ang tiles ng mga bedroom. The bedroom tiles are gray. And dito tayo is like the classic, rustic, woody design. Dito sa labas, from the living room all the way to the kitchen and dining room. Yes, meron ding nagsabi na bakit kitchen agad ang pasok and nandun ang dining room. Meron po tong reason kung bakit. Is because, kaya natin lalagyan dito ng bar parang to separate the kitchen and the living room. That's one. Number two, kung bakit ko dito nilagay ang dining room is that nakita nyo yung malaking pintuan na yan, sliding door na yan. And dito ang aking dining room, tinakpan po lang namin dahil yung paglilihan nila, is that yung malakas po ang hangin coming from that side of the house, nandiyan po yung field. At habang nandito ka, you don't need like a fan, an aircon, malakas po ang hangin nanggagaling po dyan. So when you're eating here sa dining room area, is that ang masarap yung hangin na nanggagaling sa bukid. Yan po ang dahilan kung bakit naging ganito yung ginawa naming design. Po, I know, marami nagsabi bakit. I thought about it also, like bakit kitchen immediately. But then like when I was thinking about it, and I made a tour of the house, like I mean the engineer who designed is like, I agree with his design. Kaya po. Yan. And then that's the dirty kitchen, which of course we still don't know if we're gonna do that now or saka na lang. So yan po. This island bar separating the kitchen and the dining room, I mean the living room is, tignan niyo po yan. Kaya nagkaroon ng division. So hindi pa po tapos yan. There's going to be a little cabinet on the side. There's going to be a hanging thing on top of it. So wait for it because I'm pretty sure as soon as it's done, yung paggawa ng island bar na to, I'm so excited about it kasi may binili ako na tiles na maganda, that the moment you enter the house, right? The moment you enter the house, yan. And then you turn, this is what you got see, and then you turn, that's what you can see. Kaya hindi po kami nag-divide, wala po kami nilagay na divider dito sa mga areas nito because we just want it open. Gusto po namin tagos-tagos. At pag may mga, let's say for example, may mga kumakain doon sa dining table, may mga kumakain dito sa bar, maraming tao, ano? May mga kumakain dito sa living room, everybody can see each other. Yan. Kung gusto mo namang itago ang yung niluluto, again, we have a dirty kitchen with door. Yan. Para hindi makita kung ano yung ginagawa mo pag doon ka sa labas nagluluto, especially pag may mga bisita ka. Yan. Ito po ang ating update. Malapit na po. Ilang kimbot na lang. At malapit nang matapos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you so much.